Grace, ano ang tugon ng taga DPWH Cordillera sa sinasabi niya ng Pangulo? Yes, Ella, ayon nga kay Engineer Arnold Dacwag, ang hepe ng DPWH Cordillera Planning and Design Division, hindi dapat ituring na walang silbi ang nasabing istruktura. Ayon sa kanya, hindi ang disenyo o pagkakagawa ang problema kundi ang malaking pagguho ng lupa sa itaas ng slope ang siyang sumira sa natapos na rock shed. Matindi ang pagbatikos ng Pangulo sa Cannon Rock Netting na tinawag niyang walang kwenta dahil naging substandard at overpriced ang pagkakagawa. Ang rock shed naman, bagamat nagampanan ang papel nito na kulihin ng mga nababagsak na bato, nasira ito matapos ang malakas na habagat. Ang culprit talaga is the habagat, no? Which caused the landslide up the slope. On the left side of what we are standing right now is an existing slope protection. So stable yan hanggang sa dumating yung landslide. But then again, due to the massive collapse of the upslope, it caused the damage of the existing protection, which affected yung end ng ating rock shed. Iginiit ni Dacwag na bagamat kakatapos lang ng rock shed nitong Abril, nagampanan nito ang layunin na maharang ang patuloy na pagbagsak ng mga batong mula sa itaas. You can see the upper slope. It's a very unstable slope, no? So hanggang ngayon may mga nahuhulog pa. So yung rock shed talaga serve the purpose na i-catch yung mga nahuhulog na bato sa taas. Maliban sa habagat at fractured na lupa, nadagdagan pa ng mga human activity ang pinsala sa bundok, gaya ng kaingin system at pocket mining na nakikita sa itaas at ilalim ng Cannon Road. Nang tanungin ukol sa pondo, nilinaw ng DPWH na 264 million lamang ang naibigay noong 2022 para sa 151 meters na rock shed kumpara sa 450 million na kailangan para sa buong 248 meters na proyekto. Dahil sa walang dagdag na pondo noong 2023, ngayon ay naglaan ang National Expenditure Program ng 100 million na posibleng i-divert ng DPWH para sa agarang restoration ng nasirang bahagi. We are also contemplating na yung 100 million na yun i-divert na lang namin para ma-restore kaagad itong nasira. And we will request for another extension of the rock shed. Sa kasalukuyan, nananatiling bukas ang Cannon Road para lamang sa mga residente at mga essential travelers habang isinasantabi muna ang full reopening ng highway. Samantala, nanindigan ang Pangulo na dapat panagutin ang mga nasa likod ng anomalyang rock netting project na umano'y naging halimbawa ng mali at mahal na construction sa Cordillera. Binigyang din niya na tapusin ang anomalya bago matapos ang kanyang termino. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero.